Naku mga ka-good news, mga kababayan, napakagrabe na pala ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Tayo ay ginigisa ng China sa ating sariling mantika. Bakit ko ito nasabi? Narito ang video galing sa Congress hearing led by Dan Fernandez. Maliliit na mga opisyales ng ating mga kapulisan, maybe hindi pa po nila alam kung gaano kagrabe itong kinalalagyan natin ngayon. I think it's high time for the Filipino people to know what is happening in our country. Meron kang mga nalalaman na hindi namin nalalaman na maaari mong i-share sa amin. Please, share it to us. I don't want to be emotional, Your Honor, but I think, may I say with this statement that I think it's high time for us, the government officials, interagency, especially the Filipino people, na sana talaga magkaisa maintindihan yung problema to protect our national interest. Naalala niyo po ba yung mga tarpaulin na ganito na kung saan gagawin tayong probinsya ng China? Ayan, noong una na natin nabasa ito, kapanahonan ni Digong, ay akala natin ay joke lang itong gawin tayong probinsya ng China. Yun pala ay inside sa Philippines, parang bulate ang nangyari. Parang mga bulate itong mga Chinese sa ating tiyan. Nandito na pala sila sa loob ng Pilipinas, nakapwesto na. Mantakin nyo dyan sa Philippine Navy ay napakarami palang opisyal dyan na Chinese talaga, na tinatalaga talaga ng China para sa pagdating ng gera, kasi ang gera ay mangyayari sa karagatan, ay meron na silang mga advance party dito sa Pilipinas, at hindi lamang advance party yan kundi mga opisyalis. At dyan sa Pugo, napakaraming sundalo dyan na mga Chinese, para pagdating ng gera, ang mga Pugo hubs ay magiging fortress or magiging barracks or garrison ng mga Chinese na yan. Kaya napakalaking revelasyon ito ng dating itong Defense Secretary, na ngayon ay nag-reveal ng mga sikreto ng mga inchik na ito. At dahil sa Congress led by the chairman, Dan Fernandez, ay na-reveal at naisiwalat ang mga kalokohan na ito ng mga inchik. Kaya dapat na palayasin na yung mga inchik dito, kasi sobra-sobra na ang ginagawa nila. Kinukuha pa yung ating karagatan, minamanipulate pa nila, na-manipulate pa nila ang interior ng ating bansa. Balik tayo sa video for more revelation. Ilan pa kaya ang alis ko sa ating mga elected officials? 36 Coast Guards, Chinese, Grabe. mga general, mga koronel, sila ang nagdedepensa. Pero meron po tayong mga general ng mga Chinese na babayaran ang posisyon sa Coast Guard. And even ang NGCP, ang National Grid Corporation, siyang nagsusupply ng kuryente sa buong Pilipinas. Ang 40% nito ay pag-aari ng State Grid Corporation of China. Ngayon ito ang masama, itong kontrata ng China sa atin, ang National Grid, ay pagmamayari ng China, 40% ang kanilang share. At diyan nangyayari ang mga sinasabi na top wire, itong pag-iispiya nila, kasi yung mga linya ng kuryente ay pwedeng kabitan yan ng kanilang mga gadget sa pang-iispiya. Pero kanino ba nakapasok yan? Kaninong presidente ba nakapasok dito, yung mga inchik na yan? Bakit halos mga inchik sa panahon ni Digong ang madaling makapasok at mag-invest ng negosyo? Imagine 40% sa China na palang may-ari nitong ating national grid, ng ating itong power grid. Hanggang yung Meralco na yan ay magiging pagmayari na rin yan ng China. Ang ating telecommunication ay pagmamayari din ng China. At baka tubig, magiging sa China na rin yan, lalagyan yan ng lason, patay tayong lahat. Di ba? Kaya kailangan suriin mabuti ngayon kung aling mga ahensya ng gobyerno ang pagmamayari na ng China, na sikreto na. At ang mga nagtatrabaho doon ay mga Filipino-Chinese pala, na mga Chinese pala na pure. Okay, kaya tayo ay nagigisa na sa sariling mantika natin, at gigising tayo kinabukasan na lahat ay Chinese na ang narito, at tayong mga Pilipino ay tatakbo na sa kabundukan.
Dahil tayo na lamang sa buong mundo na ang national grid or our transmission line is owned by a country who wants to control us and invade us silently. Grabe, no? Tayo lang pala sa buong mundo ang nagkaganito na 40% ng mamayari ng national power grid. Ito yung source ng ng energy natin ng kuryente. Ay pagmamayari ng China 40%, bakit nangyari 'yon? Pwede namang magsarili lang tayo diyan. Pwede naman tayo makatayo noon pa. Kapanahonan ni Marcos, ni Cory, ni Fidel Ramos, ni Pinoy, wala pa namang mga ganyan na inchik ang nagmamayari. Bakit sa panahon ni ni Digong? Kaya ngayon ay na-reveal na ang mga kalukuhan. Harry Roque, Digong, Alice Guo, Pastor Kibuloy, yung mga yan, ay magkakorporasyon ng mga yan. Kaya na-reveal na ngayon ang kalukuhan na ginagatasan nila ang Pilipinas. At ang pinapasok dito ay isang monster na mga Chinese. Kaya parang pinagkanulo tayo sa parang may naghuhuda sa atin at binibenta tayo na hindi natin alam. Yan ang nangyayari ngayon. Kaya nagkaroon sa politika na kung ano-ano na mga palabas dyan dahil nagkabistuhan na. Balik tayo sa video, Kawawang Pilipinas. Ang buo nating karagatan ay gusto na nilang kunin. Even our Philippine Statistics Authority, the easy access for birth certificate for Chinese was done without haste. Yan ang tinira nila yung ating mga ahensya na gumagawa ng birth certificate para makapasok dito na legal. Ang mga Chinese na ito para sabihin sila yung mga Chinese Pilipino, yun pala, peke ang mga papilis ng mga yan. Kaya diyan sa ating National Statistics Office ay dapat imbestigahan talaga yan kung sinong mga kakonsaba dyan. Sinisimulan na po tayo ng kanilang operasyon using our own resources. Ito talaga pala, matagal na tayong sinimulan. Parang mga bulati sa tiyan na matagal na pala sa tiyan natin at hindi natin alam. At isang araw ay bigla na lamang magkaroon tayo ng malubhang karamdaman. Ang Pilipinas ay malulunod na pala sa sariling karagatan at maluluto sa sarili nating mantika. Sa madaling salita, ginigisa tayo sa sarili nating mantika. Ayan mga ka-good news, talagang napakasama ng nangyayari ngayon sa Pilipinas dahil lamang sa mga taong nagmanipulate nito. Itong mga taong nagbenta sa Pilipinas, sa ating mga kababayan, binibenta tayo sa China. Hindi lang WPS ang binibenta, pati yung laman ng WPS, mga giant clamshell, mga perlas, na ibenta na sa China. Ang mga isla-isla dyan sa WPS, sa Spratlys, binenta na sa China, hindi natin alam. At ngayon, tayo lahat ang binenta buong Pilipinas sa mga inchik na yan. Sinong gumawa niyan? Nako, sarap anuhin, no? Alam nyo na kung sinong gumawa niyan. At atin na lamang ipagdasal na sana ay manumbalik ang dating Pilipinas at mawala na itong mga Chinese na mga illegal at mga sindikato na narito ngayon na parang mga mikrobyo at bulati sa loob ng Pilipinas. At hanggang sa muli mga ka-good news, ako'y magpaalam na magandang gabi Pilipinas.